Accomplishments at iba pang updates mula sa Department of Social Welfare and Development. Ating tatalakayin kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po sa Bagong Pilipinas. Thank you for having me, Cheryl. Thank you for having me. Right. Secretary, unahin po natin isa pa rin sa pinakamalaking programa ng DSWD, itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. At sa nakalipas na isang taon po, ano po ang pinakamahalaga naging tagumpay ng programa sa pagtulong po sa mga mahihirap na pamilya? Well, kung tatandaan nyo, nabanggit agad ng Pangulo, early part ng SONA niya last year, yung 4Ps. Kasi when the Marcos Jr. administration started, ang mandato ng ating Pangulo nun is wag natin isang tabi yung magagandang programa katulad ng 4Ps, kundi yakapin natin, palakasin natin, patotagin natin. So in the past 4 years, napakarami nating enhancement na ginawa sa programa. Maganda yung 4Ps, ang dami niya natutulungan. Pero admittedly, like all programs, syempre, kailangan mo rin repasuhin. Ano-ano ba yung mga gusto ng ating Pangulo? Una, siguraduhin natin na yung listahan o yung database malinis. Yung mga karapat-dapat lang yun nandun, yung talagang mahihirap. Kung gumanda na ang buhay, dapat i-exit. Joshua, would you believe na before the Marcos Jr. administration, ang naka-graduate lang out of the 4.4 million households sa loob ng 4Ps, 50,000 lang for 18 years. Pero dahil pinag-igting ng Pangulo natin na siguraduhin na malinis ang listahan, tinibayan natin yung case management. Yung mga social workers natin nakatutok talaga. At mula ng Marcos Jr. administration ng 2022 hanggang ngayon, 1.5 million na pamilyang Pilipino na ang lumikas sa programa. Ibig sabihin, gumanda na ang mga buhay, naging maayos na. Sa paglikas nila sa programa, that means we can accommodate new mga kababayan natin. Pero ang sabi nga ng Pangulo, dahil bumaba ng ating poverty incidence, hindi na dapat 4.4 yan. So this year, hanggang 3.5 million na lamang tayo to reflect yung pagbaba ng bilang poverty incidence natin. Paano natin ginawa to? Alam mo nyo, ang 4Ps, ang heart and soul niyan, yung mga social worker natin or case managers, yung mga sumusubaybay sa mga pamilya. Dati-rate, isang social worker, 800 na pamilya ang binabantayan niya. So you can imagine gaano kahirap talagang suriin kung gumanda na ba yung buhay ng mga pamilyang to. Pero nung naging Pangulo ang ating Presidente, binaba yan, nagdagdag tayo ng social workers na aagapay sa mga mahirap nating kababayan sa 4Ps. Ngayon, ang ratio, 1:200 na lang. So talagang tutok na tutok tayo. Nakikita talaga natin ano ang mga need ba nitong mga pamilya para matulungan sila. On top of that, dati, puro contract of service o casual lang yung mga empleyado. So meaning nawawala sila. So sayang yung rapport o yung institutional knowledge, yung relationship na nabubuo nila sa kanilang mga kliyente o beneficiary. So for the first time in the 4Ps history, 5,000 sa 14,000 na social workers natin or case managers natin ang magiging regular this year. At may pangako pa ang DBM na in the next by next year, yung mga nabalanse magiging regular na rin yun. Importante yan kasi yung mga case manager, dapat alam mo yung history ng mga pamilya. Yes. So, ang hirap naman na palit ng palit. And then, on top of that, dati-rati itong mga case managers natin, nandyan sila pero wala namang kagamitan. Walang supplies, walang anything. So ngayon, sa utos ng ating Pangulo, sinigurado natin na una, lahat sila may mga gamit. No? Notebooks, ball pens, lahat ng kailangan nila para to do the case management. Pangalawa, in-enhance rin, binigyan rin sila ng mga laptop at iPads. Lahat yan meron na. And then their communication allowance has been strengthened kasi sa buong kapuluan nag-ooperate sila. So importante itong mga equipment na to. And then on top of that, sinigurado rin natin yung mga sangkap nitong programa na re-repaso natin. Alam nyo, yung 4Ps ng Pilipinas, kaya yan sikat sa buong mundo. Maraming conditional cash transfer. Tayo lang ang 4Ps na merong family development session. Bago mo makuha yung grant mo, bukod sa anak mo dapat nag-aaral, nakakakuha ng early childhood intervention sa health center, meron tayong tinatawag na family development session, yung mga pagpupulong kung saan sinasanay natin ang ating mga pamilya sa mga iba't ibang mga topics like good parenting, digital financial literacy, family planning, para talaga na-equip natin ang ating mga mahirap na kababayan sa mga iba't ibang mga importanteng topics. Would you believe before the President joined, 18 years na yung topics the same pa rin. Hindi na angkop. Yung curriculum hindi na binabago. So now, makabagong curriculum yung ginagamit natin kasi alam natin yung mundo nagpalit na. Iba na ang hamon na hinaharap ng mga pamilya. Imagine nyo, ngayon may mga issues na about children with gadgets, diba? Digital financial literacy. Hindi lang financial literacy, digital financial literacy. Alam ko, Director, importante yan sa DTI because you guys are using that all the time. So ngayon,
with the help of our partners from the civil society and the academe like Ateneo, sila Professor Alampay, a known family expert, ninapaso natin yung mga family development sessions natin. Makabagong curriculum, makabagong pag-iisip para sa mga hamon na hinarap ng pamilyang Pilipino. And last but not the least, ito, matutuwa yung ating mga benepisyaryo. Alam nyo, yung 4Ps over the years, 18 years na yan eh. Bawat secretary ata bumibili ng bagong software. So in the end, yung 14 na software na binili over the 18 years, hindi nag-uusap-usap. So that's how inefficient it is. So can you imagine, para makuha nila yung kanilang cash grant, nag-aantay sila ng almost 75 days. So yung mahirap nating mga kababayan, nag-aantay ng 75 days sa isang grant na kailangan nila. more than Now 2 we're months. going to launch the new system. Hindi siya new. Ang ginawa natin, pinag-usap-usap lang natin yung 14 na system through APIs. Okay. At yung 14 na system ngayon, integrated na. So that means we can give the health grants, the rice grants, all in 30 to 45 days. So mawawala na yung mga kwento na nangungutang muna sila para lang maitawid yung kanilang pangangailangan. Nagagastos ka nila. So basically, kung maririnig nyo, hindi natin tinapon o isinantabi yung programa. Ang ginawa natin sa direksyon ng ating Pangulo, pinatatag natin, strengthening the program. Kasi pangit nga yung nangyayari, di ba, na pagbagong administrasyon, lahat ng magagandang programa, papalitan. No. The President said, magandang 4Ps, tibayan na lang natin ang 4Ps. Secretary, layunin na rin ngayon ng DSWD na hindi lang po magbigay ng ayuda, kundi tulungan na rin pong maging self-sufficient ang mga benepisyaryo. Paano po ninyo sinusukat kung handa nang mag-graduate ang isang pamilya mula sa 4Ps? Tulad na nasabi ko, the heart and soul of the 4Ps is the case management system. Ang pinaka-powerful tool ng mga social worker, case management. Ibig sabihin, sinusuri mo, sinusubaybayan mo ang mga pamilya mula sa kanilang kahirapan, araw-araw kung ano yung mga intervention at kung yung intervention ba ay gumana. So yung 4Ps, may kapatid yan na programa, yung Sustainable Livelihood Program. It's teaching our informal sector to be entrepreneurs or to find jobs, no? May mga partnership tayo with DOLE, like yung Job Start program nila, DTI with your entrepreneurship programs, TESTA with the skills building. Pero hindi lang tayo tumitigil sa skills. Binibigyan natin sila ng working capital once nakapacitate niya ng mga partner agencies natin. Now, paano sinusukat yan? Binago rin natin or in-enhance rin natin para maging mas reflective yung social workers case management tool. Kasi tinitingnan natin yung economic sufficiency or economic well-being ng isang pamilya. Pero hindi lang economic, pati yung social adequacy. Ano ba yung social adequacy? Bukod sa yung pamilya, maayos na yung source of livelihood, dapat makita rin natin, integrated ba siya at nakaka-access siya sa mga basic services? Malapit ba siya sa paaralan? Meron bang health center? May paanakan ba na malapit? Meron bang access to potable water? Is there food supply na post-harvest facilities in the area? May markets ba? So we look at both. Kailangan tumataas yung grado sa economic well-being at the same time social adequacy. Tinitignan rin natin sa social adequacy kung yung pamilya is functioning ba? Is it a complete family with the units performing its responsibilities? So lahat yan, the overall 360-degree well-being of a person is evaluated. Kaya nga, napaka-importante nung sinimulan ko na ngayon yung mga social worker natin, binabana natin to the ratio of 1 social worker to 200. So you can imagine natututukan talaga nila. Kasi dati nga, hindi naman natututukan. Kaya nagtatagal yung mga tao kahit na pwede na silang ilikas. Or kung may bagong kailangan na intervention, hindi nabibigay dahil sa dami niyang binabantayan. And maganda rin nabanggit yung Secretary, social adequacy dahil ito rin yung isang paraan para ma-assure na hindi na sila babalik once they graduate from the 4Ps program. And pinag-igting rin natin yung partnership with local government units kasi after na-graduate sila, the case files are given to the local social welfare offices para yung mga sustaining efforts tuloy-tuloy rin. Okay. And Secretary, ito naman po patuloy po na lumalaki ang bilang ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ito pong AICS. Sa inyo pong obserbasyon, ano-ano po yung mga pangunahing dahilan? Bakit patuloy na tumataas ang pangangailangan para po sa programang ito? Well, ako, like ko sinasabi, admittedly, mahirap ang buhay. And gusto ko lang klaruhin na yung AICS program hindi lang kasi para sa mahihirap nating kababayan yan, para sa lahat ng Pilipino yan. Ang pangalan ng departamento namin, ang first name namin, Social Welfare. Department of Social Welfare and Development. Yung social welfare, yan yung sa madaling salita, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan,
dapat yung pamahalaan mo kaya kang tulungan. Kahit na sa pinaka-advanced na bansa, US, UK, Australia, may social welfare part ang trabaho ng gobyerno. And we're proud to say that our assistance to individuals in crisis situations, siguro kaya lumalaki siya, dahil one, nagbubukas tayo ng napakaraming satellite offices to make our services more accessible. Two, pinadali natin at streamline natin yung mga proseso. Kailan mo lang isang valid ID at yung patunay ng iyong pangangailangan, hospital bill ba yan, reseta ba yan, wala nang maraming hinihingi pa. That's why siguro, bukod sa mahirap ang buhay, they are be able to access the funds that are also readily available for them to use during their crisis moments. Secretary, sa pagbubukas naman ng taong ito, inanunsyo po ninyo ang pagbubukas ng mga programang Protect Teen, Project Aruga at ang ang Project Safe. Ano po yung update sa mga programang ito at ano-ano po ba yung mga layunin po ninyo? Well, alam nyo kasi innovation hindi naman eksklusibo, let's say sa DTI lang yan na negosyo, you have to innovate. Even sa delivery ng social services, you have to innovate. In the department, meron tayong Social Technology Bureau wherein they create new programs that will address new needs of the community. Alam niyo, mundo kasi nag-e-evolve, nag-iiba yung pangangailangan. So we need to make sure na yung ating mga social welfare at social development at social protection programs, lahat yan dapat nag-e-evolve sa pag-ikot ng mundo. Hindi pwede yung programa mo 10 years ago, yun pa rin yung programa mo this year. So pinatibay natin yung Social Technology Bureau that creates these new innovations. Katulad ng Project Aruga. Yung Project Aruga, alam natin, marami tayong pamilyang Pilipino na may mga anak na special needs. We need to make sure na napoprotektahan natin itong mga pamilya na to dahil yung kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na meron silang family member na may special na pangangailangan, dapat nabibigyan sila ng sapat na atensyon. So dito sa programa na to, hindi lang to pang bibigyan ka ng financial assistance, kundi kinakapacitate natin yung mga pamilya to cope or na binibigyan natin sila ng enough skills to understand the special needs of their child and how to cope at home. Kasi the first caregivers are the parents or the family members. So bukod sa meron tong nakalaan na pondos para sa kanilang therapy ng kanilang mga anak na may espesyal na pangangailangan, kinakapacitate rin natin yung mga magulang na huwag ma-frustrate, huwag magalit, kung hindi, to help them understand ano ba yung kailangan ng kanilang mga anak and to make sure na may support group rin na hindi ka nag-iisa sa hamon na ito. Pangalawa, yan yung Project Aruga. Pangalawa, yung Protect Teen naman, alam naman natin na sa kasamang palad, tumataas ang teenage pregnancy. And ang problema natin sa teenage pregnancy, our young ladies who are young mothers sometimes don't have the necessary skill sets yet or the know-how to become mothers. And in the end, nagpapanik sila. Nasasaktan nila yung anak nila. Tumitigil sila sa kanilang mga pangarap makapag-aral. They resort to other things na hindi ka nais-nais. So ito naman, we want to make sure na preventive. We're telling young people na there are modalities to make sure na you don't start families na hindi mo pinaplano. Pero at the same time, kapag nandyan na yung teenage mother, we make sure na makapacitate natin siya to be a young mother. Two, to provide life paths. Na huwag ka naman tumigil sa mga pangarap mo dahil lang nagkaanak ka. Hindi yan sentensya, kundi blessing yan na we can make this work. And at the same time, we also create a support group. Meaning yung pamilya niya kailan maintindihan na hindi ito pabigat, kundi nandito ang estado para tulungan kayo. So we want to make sure na though the bigger part of protecting is to prevent teenage pregnancy from happening or teenage adolescent mothers from getting na dumami, but we also have a component na pag nandyan na yan, tutulungan natin because bawat buhay mahalaga. And then, pangatlo, yung Project Safe. Again, the world is changing with the advent of gadgets and all that. Our young people need to understand that kung paano maging safe online. What to look out for. Ano ba yung mga telltale signs, yung mga red flags? Kasi hindi naman kaya ng mga magulang na bantayan sila araw-araw, pagkada minuto. We also have to capacitate our young people to be safe online. Well, ito naman po, Secretary, isa po sa mga bagong prioridad ng kagawaran ng online child protection, gaya po nitong Project Safe na nabanggit ninyo. Sa panahon po ng social media at mabilis na paglaganap ng online exploitation, bakit po ito naging mahalagang bahagi ng inyong programa? Alam nyo, sa kasamaang palad, ang mga gadgets, bukod sa, it's both a blessing and a curse.
it's a blessing yung mga gadget, mga handheld devices because it has made a lot of things easier. It has made education easier. It has made looking for a job easier. But at the same time, nagiging access rin siya ng mga masasamang loob sa loob ng bahay mo nang hindi mo namamalayan. Tumataas ang cases ng online sexual exploitation, online abuse of children and women. So we have to make sure na pumasok tayo sa realm na to dahil yan ang mandato ng ating Pangulo before it even happens. Alam niyo, masama kasi meron tayong nilalabanan na pag-iisip. Yung pangit sa ating mga pag-iisip ngayon, yung no touch, no harm na kultura. Ibig sabihin, minsan isipin nila, hindi naman physical na sinaktan yung bata, hindi naman physical na ginalaw yung bata, so walang harm. Pero ang online sexual exploitation or child abuse online, it doesn't have to be physical. The mental and emotional scars are there for life. Yes. So we have to combat that. That's why nga, through these education campaigns and to breaking that culture of no harm, no touch, no harm, we're trying to make sure na yung kultura natin is evolving with the time. When I say kultura, yung mindset na pag-iisip natin. Secretary, patuloy din pong pinalalawak ng DSWD ang social pension program naman para sa indigent senior citizens. Kamusta na po ito at ilan pa po ba ang target ninyong madagdag po? Well, ang dream namin ng ating Pangulo is universal, pero alam naman natin with limited funds, inuna muna natin yung mga napakahirap na ating mga matatandang kababayan. Ngayon, meron tayong expansion, pero hindi pa rin admittedly aabot doon sa numero na gusto natin. Pero ang importante, taon-taon na dadagdagan naman. We're now catering to 4 million plus senior citizens. Long way to go to reach the 8 million, that's the target. Pero every year, we're proud to say that the President has made this priority number 1. Alright. And Secretary, sa nakalipas po na taon, sunod-sunod naman ang mga bagyo, pagbaha at yung pangkalamidad. Paano po ninyo masusukat ang kahandaan ng DSWD sa mabilis na pamamahagi ng family food packs at sa iba pang relief assistance sa mga evacuation centers, lalo na po sa mga liblib na lugar? Well, for the first time in the country's history, lagi natin sinasabi, meron na tayong lengguwahe na narinig niyo sa amin. Pinauso to ng ating Pangulo, yung national stockpile ng family food packs. Bago nagsimula ang administrasyon ng national stockpile natin, nasa 200,000 family food packs lang for a nation of 110 million Filipinos. Sabi ng Presidente, palitan natin yung pag-iisip na yan. Dapat naka-pre-position na. So as we speak right now, we are running 1,000 warehouses nationwide, operating 2 fully automated repacking centers. And the good part about it is ang national stockpile natin as we speak is at 4.9 million family food packs nationwide. So nakakalat na yan. So yung pag-iisip na kailangan may sakuna bago maghahanda, hindi. We've made it bawong bansa handa, meaning 365 days a year, nag-iimbak tayo, naghahanda tayo, come what may. Kaya nga, kung nakita nyo yung mga bagyo, earthquake, nandun na tayo kaagad. Ready to augment the needs of our local communities to make sure na walang pamilyang Pilipino ang nagugutom. And on top of that, we've also come up with new innovations as well. Like meron na tayong ready-to-eat food boxes. Bago yan, meaning natin, pag when a disaster strikes, kahit bigyan mo ng food box yan, pero yung food box, puro delata, saan niya lulutuin yun. So for the first time, meron tayong ready-to-eat food boxes na kaagad makukonsumo nila. Or even for those people who are stranded in the pier, truck drivers who are stranded, nabibigyan natin kaagad sila. We've also gone beyond our normal na non-food items, the family sleeping kits, the cooking kits, and the hygiene kit. Now we have maternity kits. Kasi alam naman natin na hindi man natin matutumbasan yung comfort ng kanilang mga tahanan. We want to make sure that na alam nila na iniisip natin ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga vulnerable nating mga communities, mga nagbubuntis at nagpapasuso ng mga ina. And then on top of that, we've also gone beyond just food and non-food items. Napaka-particular natin pagdating sa emergency cash transfers. We want to do it in a fast, timely manner kasi alam natin na yung recovery hinges on our families being empowered with cash assistance to be able to jumpstart their lives again. And the psychosocial support as well. Yan, basic naman yan. Yes. And it goes without saying na ang ating mga social workers, pati na rin ang ating mga partners sa DOH, they're always on the ground. Yan ang nauuna naman. Secretary, isa rin po sa mga naging malaking reforma ng DSWD ang digitalization ng social welfare services. Ano-ano po yung mga serbisyong maaari pong ma-access online? Well, 2 years ago, we launched DSWD Helps. It's on our Facebook webpage as well as eGov.
Dati-rate, yung mga minor de edad na magta-travel mag-isa, na hindi kasama mga gulang nila, they're so susceptible to being human trafficked. Kasi nga napaka-manual ng proseso. Meaning noon, kailangan hindi namin nakikita yung bata, hindi namin nakikita yung magulang, hindi namin nakikita yung guardian. Pwedeng proxy ang nag-apply. And then binibigyan ng mga parang cards na papel to travel. They're blue cards actually, parang mga index cards. Binura natin yan. For safety purposes, lahat ngayon dumadaan sa online interview, but the whole process is online. For as fast as 3 days time, you can get the travel permit as long as kompleto ang iyong mga requirements. Simple lang may mga requirements yan and they're all listed online. Number 2, alam rin natin ang social welfare hindi kaya ng gobyerno by itself. We need a private sector. And that's why we need foundations, NGOs, the good doers out there. And dati-rate, umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon to get your permit to operate foundations or NGOs. Now, through help system, they can apply online and in as easy as a month's time, they can get their registration, license, and accreditation from us. And Secretary, paano naman po sa tingin ninyo makakatulong ang mas maayos na digital database upang maiwasan naman po itong duplication ng benepisyaryo at masiguro ang tulong ay napupunta po doon sa tunay na mga nangangailangan? Well, we've been working closely with PSA and DICT and trying to use yung mga iba't iba nilang verification process na nakatungtong sa eGov. Kasi now naman lahat nakapatong na sa eGov and at the same time nakalink yan sa national ID natin. So meron na tayong mga interface wherein through digital, makikita nyo ngayon sa uplift assistance sa pinamamahagi natin, through facial recognition lang, check na kung talagang ikaw si Rex, kung sinamo ikaw si Rex. Dahil nga, those tools given to us, the verification tools given to us by DICT, nakalink rin sa PSA and nakalink rin ultimately sa aming mga social welfare payouts. Alright. Well, bayan, itutuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Babalik ang Bagong Pilipinas ngayon. At kasama pa rin natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, patuloy na ipinatutupad po ng DSWD ang anti-EPAL policy sa pamamahagi ng ayuda. Bakit po mahalagang alisin ang anumang impluwensyang politikal sa mga programa ng pamahalaan? Well, una gusto natin malaman ng mga kababayan natin na itong pera na nakukuha nila ay galing sa buwis na binabayad nila, hindi galing kahit na kanino man. So ngayon, dahil sa pinag-iting na direktiba ng ating Pangulo to make sure na ang kredito ay napupunta sa gobyerno, hindi sa kahit na sinong individual, sinigurado natin na ang mga payout natin hindi ho nagpupunta yung mga public servants natin. They do help us organize things. They do help us with the logistics. And sometimes they function with the oversight, monitor lang, pero hindi na ho pwede yung mga dati na may mga branding. Okay. And with this being said, Secretary, ano po ang magiging pananagutan ng mga opisyal o individual na mapapatunayan ginagamit ang mga programa ng DSWD para sa pansariling interes o pangangampanya? Well, kami hindi na lang namin papaabutin doon. We will refuse to roll out the program if the provisions on the anti-EPAL isn't followed. Okay. Secretary, sa ibang usapin naman po, aktibo rin ang DSWD sa pakikipagtulungan sa mga bansang kasapi ng ASEAN sa usapin ng social protection, child welfare at disability inclusion. Paano po makikinabang ang mga Pilipino sa international partnerships na ito? Well, alam nyo kasi may mga emerging na mga transnational crimes, ibig sabihin mga krimen laban sa mga kabataan, kababaihan, na nangyayari na nabibiktima ang mga Pilipino pero hindi sa sarili nating lupa. So, importante like trafficking. It's an emerging issue that we have to deal with as a regional block.
At importante itong pakipag-ugnayan sa ating mga neighbors kasi maaari doon mabiktima ang ating mga kababayan at importante din standards na pinaiiral natin hinggil sa ganitong klaseng mga pang-aabuso are the one and the same. That's why in our chairship as the ASEAN Chair for the Social Cultural Community, lagi natin ini-emphasize the standards of care, the standards of dealing with these type of cases, social protection, yan ang importante sa atin para isa lang yung platform at pananaw natin pagdating sa ganitong mga issues. Alright. And Secretary, patuloy rin nagbibigay ng serbisyo ang DSWD sa iba pang vulnerable sectors, gaya po ng mga napag-usapan natin kanina, maliban po dun sa Protect Teen, Project Aruga at Project Safe, may mga bagong programa po ba ang ginawa ng DSWD para sa mga sektor na ito ngayong taon? Well, alam natin itong taon na to ang babalandra kung headline ay headline yung pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Bagamat hindi natin ginusto, hindi natin kagagawan, wala naman tayong control sa gera sa Middle East, naapektuhan ng lubha ang ating mga kababayan. Kaya the early part of this year, ni-roll out ng ating Pangulo yung cash relief assistance para sa ating mga drivers at chopper at riders. For the first time in this country, hindi lang operator ang tinulungan, kundi yung drivers at riders mismo. For a good 2 months, sa rollout na yan, 1.9 million na mga drivers at riders ang natulungan natin, nabigyan sila ng tig sa 10,000. Kulang-kulang 9 billion pesos ang ginugol ng ating pamalaan. At ayon sa mga survey na hindi naman tayo ang gumawa, kundi mga independent monitoring groups, sabi nga ng nakakarami sa mga nakatanggap ng cash relief assistance, 9 out of 10 of them said, nakatulong to noong mga panahon na gipit sila, kaya napagpatuloy nila ang kanilang pamamasada. Ngayon, this month naman, nag-pivot tayo kasi patuloy pa rin ang volatility at ang uncertainty sa Middle East. Kaya nga naglabas naman tayo nitong uplift assistance na kailan inanunsyo ng ating Pangulo. Sa disenyo na to, may 3 pangkat na makakinabang. Una, yung mga 4-piece beneficiaries natin at yung mga walang gutom food stamps beneficiaries nila, sila yung mga pinakamahirap sa ating lipunan, makakatanggap ng karagdagang 2,000 pesos one time for the next 6 months. Isang beses lang. In fact, kaka-credit lang at by tomorrow, tapos na yung 3.5 million na beneficiaryo matatanggap na nila kasi through their land bank accounts yan. Pangalawa naman, meron tayong mga na-identify na 2.5 million na ating mga kababayan na matatawag nyo na mahirap ayon sa Philippine Statistics Authority, pero hindi sila 4-piece kasi hindi sila nag-qualify. Wala silang mga anak, kaya hindi sila nagko-qualify. Pero poor pa rin sila. At may kabahagi rin yung mga tinatawag nating near poor. Sila yung mga kumikita ng 25% on top of the poverty threshold. So around 17,000 pesos pababa ang kanilang kinikita. So yan, grupo na yan, 2.5 million yan. Ngayon, nabibigyan na sila ng tulong pinansyal na tigda 2,000 mula ngayon hanggang December, buwan-buwan. Yung unang bigay is manual natin ginagawa, but the succeeding ones, magiging digital na kasi ini-enroll na natin ang kanilang mga digital e-wallet sa ating sistema. Ngayon, yung pangatlong grupo naman, matatawag natin yung mga low-wage earners database ng SSS. Ito yung mga kumikita ng 20,000 pababa. May mga 1.5 million tayong kababayan na yan, i-deposited sa kanilang ATM account, ang 2,000 pesos mula itong buwan hanggang December kada buwan. Ang suma total nito, 7.5 million na pamilyang Pilipino ang mapoprotektahan natin sa ganitong mga panahon na tumataas ang presyo ng bilihin, hudyat ng kaguluhan sa Middle East. Tulad nga nasabi ko, hindi naman natin ginusto pero wala tayong choice kasi hindi natin kontrolado. Pero ang kontrolado natin, maprotektahan ng ating mga kababayan, ang mga vulnerable, ang mga near poor, low-wage earners natin. Talong-lalo yung mga low-wage earners natin at mga near poor natin, sila nagbabayad ng buwis pero hirap pa rin. Ito nga yung tinatawag na isang sakit na lang magiging mahirap na. One sickness away from poverty, one death away from poverty, one crisis away from poverty. Kaya nga sinabi ng ating Pangulo, siguraduhin natin na 7.5 million na mga pamilyang Pilipino ang maprotektahan natin habang may kaguluhan sa Middle East. Sabi nga ng Philippine Institute of Developmental Studies, sila Professor Toots Albert doon, ang sabi nga nila, pag hindi kikilos ang gobyerno, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog sa kahirapan. Pero at least ngayon, dahil sa protection na to, maiiwasan nating mangyari yun. Secretary, isa rin po sa mahalagang programa ng DSWD ang Walang Gutom Program. Ano pa po ang plano ng DSWD para po? Well, yung Walang Gutom Food Stamp Program ay kauna-unahang anti-hunger program ng bansang to. For the first time, merong administrasyon na nagsabi gusto nating wakasan ang kagutuman once and for all. Importante yan kasi tumataas ang antas ng ating ekonomiya, naging middle income nation tayo.
Pero ang problema natin dyan, upper middle income nation tayo. Pero ang problema natin dyan, kung hindi tayo mamuhunan sa tao natin, mananatiling merong hindi benefit dyan sa paglago ng ekonomiya. We have to make sure na yung inequality na babawasan. And meron tayong 750,000 na pamilyang Pilipino na rated food poor. Yan yung mga pamilyang hindi kumikita ng 13,000 kada buwan, kaya sa pagkain pa lang, hindi na ho sapat. So for the first time itong programa na to, binibigyan sila ng electronic benefit cards kung saan pumupunta sila sa kanilang mga accredited retailers at bumibili sila ng pagkain. Yung mga electronic benefit cards, ang laman nun, food credits, hindi cash. So they can only buy carbohydrates, protein, dietary fiber. Tinuturuan natin sila na pwede namang kumain ng masustansya, masarap at mura na pagkain. Pero at the same time, ang layunin ng programa na to, matulungan ang ating mga maliliit na magsasaka. Kaya nga ang mga accredited retailers lamang ay mga agri-co-ops at mga farmers co-ops. So diretso to, from farm to table, nabura na yung middleman. So importante nito, nakikinabang na yung mahihirap na pamilyang Pilipino, pero nakikinabang rin ang ating mga magsasaka in the process sa pamamagitan ng programa na to. Ang layunin at ang direktiba ng ating Pangulo, wakasan ng kagutuman by the end of his term. Sinabi nga niya, even on birthday niya, ang birthday wish niya, sana wala na nagugutom. And we are on track to do that kasi nga 750,000 na food poor families na ang ating na-enroll by this next couple of months. And Secretary, isa po ang DSWD sa may pinakamalaking budget ngayong 2026. Saan po pangunahing inilaan ang dagdag na pondo? Well, time and time again, 50% niyan napupunta sa 4Ps kasi yan ang flagship program ng ating gobyerno pagdating sa breaking intergenerational poverty o yung kahirapan na naisasalin mula sa isang henerasyon patungo sa isang henerasyon. Ganun pa rin, pero tulad ng sinabi ko, bagamat malaking ginugugol dyan, sinisigurado natin na matibay yung programa. Walang system loss. Yung dapat yung nakikinabang, sila lang yung nakikinabang, yun hindi dapat makinabang na, dapat wala na sa programa. At sinisigurado rin natin na matibay yung programa. Napapangalagaan talaga yung mga benepisyaryo para paglisan nila mula sa kahirapan, di na sila babalik sa kahirapan ulit. Sek, nabanggit niyo po kanina ang dumarami pang umaasa sa AIC. Sa tingin po ba ninyo ay sapat ang kasalukuyang pondo para po matugunan ang lumalaking pangangailangan ng publiko? At gusto pa ko, po ang Director, plan? i-point out. Dito last sa mga data na pinahango ko the past 3 years, would you believe na almost 50% ng kumukuha ng AICs or nag-access ng AICs ay hindi na mga mahihirap, kundi mga near poor pataas, mga middle class. So mali yung pag-iisip na ang AICs ay para sa mahirap lang, kundi ang AICs ay para sa lahat. Kaya nagagalak kami na prioridad rin to ng ating Pangulo. Kaya nga this year, malaki yung budget niya, nasa 60 billion yan. And sana sa next budget, ganun pa rin. Kasi napakaraming pamilya ang umaasa na sa oras ng kagipitan, di naman yung lagi kundi yung di mo inaasahan nagkaroon ng kamatayan, namatay yung breadwinner, nawalan ng trabaho, hindi mo mabayaran yung hospital bill mo, hindi mo mapalibing, diyan natin kinukuha yan. Social welfare is not bad. Social welfare is the primary responsibility of government at napaka-importante na meron tayo silang matatakbuhan sa oras ng kanilang pangangailangan. Yes. And inilunsad din po, Secretary ng DSWD, ang inisyatibong Work Faster, Harder, Smarter. Ano po ang mga konkretong pagbabago sa serbisyo na nararamdaman ng publiko dahil po sa inisyatibo? Well, katulad ng nabanggit nyo na kanina, nag-automate tayo, we're streamlining things, hindi na natin pinahihirapan pa yung pag-access ng tulong, nilalapit natin ang serbisyo sa pamamagitan ng mas maraming satellite office, we're launching new innovative programs that will deal with the current times. Kasi nga, tulad na sinabi ko, ang mga social ills o yung mga hamon na hinaharap ng pamilyang Pilipino, nag-iiba rin yan sa pag-ikot ng mundo. Kaya napaka-importante sa DSWD na hindi kami static, kundi dynamic ang aming mga programa. Patuloy kami na nag-innovate para makasabay kami sa mga iba't ibang programa na hinaharap ng ating mga pamilyang Pilipino. Alright, Secretary, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong patuloy na umaasa sa tulong at serbisyo po ng DSWD. Well, una, lagi ko sinasabi, tamang tulong ang matatanggap nyo sa tamang impormasyon. Importante na hindi ho tayo kung saan-saan sumasagap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo at mga benepisyo ng DSWD. I-like at i-follow nyo ang aming official account na Facebook account dahil doon nyo makukuha ang lahat ng impormasyon na kailangan nyo. Ulitin ko, tamang tulong sa tamang impormasyon. So i-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng DSWD dahil doon nyo makikita ang lahat ng mga programa na inilulunsad natin, whether long-term programs or short-term programs katulad ng Uplift Assistance. On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon na inyong ibinahagi sa amin mula yan sa DSWD Secretary Rex Gatchalian. Thank you. Thank you, Sec.